Matapos tumaas ang presyo ng bawang at bigas, nagmahal na rin ang isda at karne ng baboy at manok. Bukod dyan, nakaambaring tumaas ang presyo ng gatas at iba pang delata. May report si Julio Segovia. Kung mamamalengke ngayon ng isang nanay na may 500 pesos sa bulsa, limitado na ang kaya niyang bilhin. Sa malagintong presyo pa lang ng imported na bawang na nasa 250 hanggang 400 pesos kada kilo, ubos na agad ang budget. Kung pagkakasyahin pa rito ang pagbili ng commercial rice na ngayon 41 pesos per kilo ang pinakamura, halos masasaid na ang pambili ng ulam. Lalo na't nagsitaasa na rin ang presyo ng karne at isda. Sa Cloverleaf Market, 90 pesos ang kada kilo ng maliliit na bangus. Mas mahal pa ng 5 piso. 10 piso naman ang itinaas ng manok na ngayon nasa 140 pesos kada kilo na. Ang baboy, 200 pesos kada kilo mula sa dating 190 pesos. Meron kasing malaking peste na nangyayari sa buong mundo. Pati tayo, apektado rin tayo noon. So, pati yung pasok rin ng mga baboy dito sa Pilipinas, kumonti rin dahil mahal ngayon ang baboy abroad. Kaya tuloy pati longganisa, masakit na rin sa bulsa. 20 hanggang 50 pesos ang itinaas ng kada kilo nito sa Kalumpit, Bulacan. Bibiling ko lang talaga yung kailangan sa bahay, yung mga kailangan ng mga bata. Yung mga hindi na kailangan, sasantabi muna. Pero hindi rito nagtatapos ang sakit ng ulo ng mga mamimili. Simula sa July 1, tataasan din ang suggested retail price ng ilang brand ng gatas dahil nagmahal daw ang raw materials nito. Pinag-aaralan naman kung susunod sa taas presyo ang mga delata. Ang ibang suppliers nauna na, inabisuhan ng supermarkets, nagtaas na kami. Tsaka lang sasabihin later on ng DTI na hindi naprobahan yung increase. Sa gitna nito, mismong Department of Trade and Industry na ang nagsabi, nakakabahala ang sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Kaya nagpatawag ng emergency meeting ang ahensya para alamin ang punot dulo nito. Tinalakay rin sa pulong ng National Price Coordinating Council ang mga gagawing aksyon para maprotektahan ang mga mamimili. Isa na rito ang paglalapat ng suggested retail prices sa mga pangunahing bilihin, gaya ng bawang. Paglilinaw naman ng Department of Agriculture, sapat ang supply ng bawang sa bansa at lumalakas pa ang produksyon. Iniimbestigahan na raw nila ang mga haka-hakang nagkaroon ng hoarding o kartel, kaya sumipa ng husto ang presyo nito. Sa ngayon, kabi-kabi lang remedyo muna ang ginagawa ng mga ahensya. Dodoblihin daw ang supply ng NFA rice na mas mura sa commercial na bigas para mabalanse ang presyuhan sa mga palengke. Ang Department of Agriculture naman, may rolling stores na nagbebenta ng mga locally produced na bawang. Hanggang 180 pesos per kilo lang ang bentahan, malayong malayo sa presyo ng imported garlic. Kaya ang ilang mamimili na makiyaw na ng murang bawang. Kasi yung isang butil kasi nagkakahalaga siya 17 pesos, isang peraso lang. Yan po. Eto, magkano lang yan? Mga 3 or 4 lang yan. Compare mo sa 17 pesos. Habang nagkukumahog ang ilan sa pagtitipid, nagbabalang Malacanang sa mga mananamantala. Merong mga kaukulang penalties para dyan, including pagkakulong. Pero sana'y wag naman humantong dyan. Julio Segovia, GMA News.